Tara, gawa naman tayo ng mabilisan na puto pao or chicken asado puto cheese. Pwede nyo tong idagdag sa inyong mga handaan ngayong darating na holidays. Sa mixing bowl, ilagay ang isang basong all-purpose flour, 1/3 cup tubig at isang itlog. Lagay na rin ang isang kutsarang tinunaw na margarine at kalahating lata ng condense. At ang panghuli ay ang isang kutsarang baking powder. Pagkatapos nga nating mahalong mabuti ay sasalain natin to ng 2 beses para makinis yung ating puto. After sa unang sala ay ganito na nga yung texture niya. Ngayon ay sasalain natin to sa pangalawang beses. Kung gusto nyo pa ng mas makinis pa na puto ay pwede nyo pa tong salain sa pangatlong beses. After masala ay ito na nga siya at perfect talaga yung consistency, hindi napuputol. I-rest muna natin to ng 30 minutes at habang nire-rest natin ay lulutuin naman natin yung fillings or yung chicken asado. Sobrang dali lang din naman itong gawin. Pakuluan lang natin yung manok tapos igisa lang natin tapos yun na. Dito nga ay gumamit lang ako ng kalahating kilo ng manok tapos nilagyan ko ng star anise at paminta para mawala yung langsa at kunting asin. Yung ganitong itsura ay pwede na nga natin itong himayin. Palamigin lang natin ng konti bago tayo maghimay. Pagkatapos nga natin maghimay ay diretso na natin itong igisa sa sibuyas, bawang. Pagkatapos ay naglagay na rin pala ako ng maraming parsley kasi mahilig talaga ako dito. Optional lang yan. Tapos naglagay na rin ako ng maraming paminta kasi nga mahilig talaga ako sa mga spices. Charot. Naglagay na rin ako ng 3 kutsarang toyo at 1 kutsarang brown sugar. Yun lang yung lahat ng seasoning na nilagay ko. Pagkatapos nga ay isinabaw na natin yung pinagkuluan ng manok kanina. Pagkakulo ay ilagay na natin ang 1 kutsarang tinunaw na cornstarch pampalapot. I-simmer pa natin to ng kaunti at pwede na natin tong ipalaman. Dito naman sa mga molders ay nagpahid lang ako ng kaunting mantika pampadulas lang para siguradong hindi talaga didikit yung mga puto natin. Mga kalahating kutsara ng mixture lang muna yung ilalagay natin. Tapos maglagay na tayo ng maraming palaman para talagang masarap yung puto pao natin. Pero kung pambenta, syempre tatakalin talaga natin to bawat isa. Pagkatapos nga malagyan ng palaman, syempre lalagyan na ulit natin ang puto cheese mixture. At ang panghuli nga nating ilagay ay itong ating toppings na cheese. Tapos naglagay na rin ako nung palaman natin sa ibabaw yung manok, yung asado chicken. Para swak na swak talaga sa sarap. Niluto ko lang ito sa loob ng 15 minutes mga B. Tapos may tela yung takip para hindi matuluan yung puto natin. At ito na yung pinaka-outcome. Malakas pala yung apoy sa pagluluto ko nito.